Hey guys, nakasilin naman nga po ngayon yung mga murang mga gaming phone. At ngayon guys, i-share ko po sa inyo yung limang smartphone po. Limang malakas na smartphone sa kulang 10k or around 10k po na presyo ngayon. Siguradong isa po dito is magugustuhan nyo. Una po itong si iQOO Z9 5G. Dating nasa around 13k po yung presyo niya. Pero ngayon nasa 10k na lang po siya. Meron po siyang 6,000 mAh siya battery. Siyempre naka-AMOLED po yan with 144Hz sa refresh rate. Snapdragon 7 Gen 3 po yung kanyang processor. Saka po naka 80 watts po siya ng charger. Kung budget gaming phone po talaga ang gusto natin sa may kulang 10,000, hindi po natin yan makukuha sa mga bagong labas ngayon. Dito lang po natin yan makukuha sa mga lumang mga smartphone po. Di malakas pa po itong sa iQOO Z9. Compare po sa ibang smartphone sa mga kulang 20k po na mga presyo ngayon. Saka maganda rin po yung kanyang OS na merong Origin OS. Smooth po siya at malinis gamitin. Pangalawa guys, Realme Neo 7X. Ito po ang Realme 14 5G guys sa global version na meron 17,000 po na SRP. Pero kung sa may China ROM, is 10k lang po yung presyo niya. Naka-AMOLED dyan syempre. 120Hz sa refresh rate. Snapdragon 6 Gen 4 na processor. 6,000 mAh yung kanyang battery. Saka po naka 45 po sa charger. Tapos naka-bypass charging din po yan. Okay naman po guys yung mga smartphone po ni Realme. Kaso dito lang po sa mga China ROM ng mga smartphone. Dahil napakamura po nila at napakaganda po ng mga specs. Compare po sa may global version, napakamahal na, napakapangit po ng specs. Kaya kung Realme po ang gusto natin sa may kulang 10k, si Realme Neo 7X na po ang pinakamagandang mai-offer ko sa inyo. Pangatlo po guys yung kaka-review ko lang po na Realme K60. Eto guys, masyado po ito para sa may 10k po na presyo ngayon. Dahil Snapdragon 8 Plus Gen 1 nga po siya. Kasing lakas lang po ito guys sa ibang mga smartphone na lumalabas ngayong 2025. Pero mas mura pa rin po itong si Redmi. Compare nga po sa mga bagong labas ngayon. Ito rin po guys ang Poco F5 Pro 5G na dating 25k po yung presyo. Kahit luma na po yan guys, napakaganda pa rin niya. Dahil mas mura na nga siya at mas malakas pa siya sa karamihan po ng smartphone dito po sa halagang 10,000. Nakita nyo naman na siguro guys yung pinaka-review ko po ng smartphone na yan na talagang panalo po siya. Pero syempre hindi po perfect yung smartphone na yan. Dahil battery po yung pinaka-downside ng mga lumang mga gaming phone na dating mahal pero napakamura na po ngayon. Pang-apat guys, ito pong base version ng iQOO Z10 series. Ito pong iQOO Z10X. Noong nakaraan po nasa 10k to 12k po yung kanyang presyo. Pero ngayon guys is nasa around 8,000 na lang po siya. Siguro ang bitin lang po sa kanyang specs is naka IPS lang po siya. Pero binawi naman sa may processor. Then naka Dimensity 7300 po siya ng processor. Malaki rin po yung kanyang battery na meron 6.5 mAh siya battery. Saka po 44 watts sa charger. Maganda pong i-consider ang iQOO Z10X para po gamitin pang delivery or pang rider natin dyan. Dahil hindi nga po tayo kakabahan na magkakaroon po siya ng AMOLED burn. Dahil naka-IPS lang po yung display natin. Tapos malaki pa nga yung battery, na 6,000 mAh siya battery. Kaya talaga napaka-perfect po niya pang-deliver. At panglima po, itong isa sa pinakamalamig po na processor na nilabas si Snapdragon. Itong Snapdragon 7 Plus Gen 2 na nandito po sa may Poco F5, aka Redmi Note 12 Turbo. Syempre guys, bukod po sa malakas sa processor niya, napakaganda rin po ng kanyang overall na specs. Dahil naka-OLED po yan, 120Hz sa refresh rate, naka-Dolby Vision, HDR10 pa sa display, at meron po siyang upgraded na rin po na Android version. At syempre updated din po yung kanyang Android version dyan. Meron po siyang matataas na version ngayon guys sa may murang presyo din. Pero kung gusto nyo nga po ng base version, makukuha po natin yan guys sa mas murang presyo pa. Pero kung gusto nyo po ng 512, makakakuha rin kayo nun guys. Pero baka sa may around 11,000 naman. Triple camera din po siya guys, meron 64 megapixel na main camera, saka po 16 megapixel na front selfie camera. Yung battery po niya guys is meron po siyang 5,000 mAh siya battery. Saka po 67 watts sa charger. Pili na lang po kayo dyan guys yung alin ba yung natitipuhan nyo dyan. Pero lahat po yan guys is malalakas para po sa mga presyo nila ngayon. Ilalagay ko na lang po yung link dyan sa may comment section. Balik na lang po yung video natin. Thanks for watching.